tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila. At tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago, na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan magpagaling sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Si Jesus, pagkatapos manalangin sa isang burol, tinawag niya mula sa kanya mga alagad, 12 para maging apostol. Mainam din po sa ating buhay bilang mga Kristiyano na lahat po tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Lahat tayo ay disipulo niya. Tayo nakikinig sa kanyang salita at tayo ay sumusunod sa kanya. At ito ay tugon natin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil naramdaman natin ang kanyang pagkalinga, naramdaman natin ang kanyang paggabay sa atin, ang tugon niya natin sa kanya ay ang ating pagsunod. Kung titignan po natin ang kwento ng mga ebanghelyo, pag may mga napapagaling po si Jesus, yung pinagaling niya ay nagnanais na sumunod sa kanya. Yung mga tao na nakita ng kanyang kabutihan, ang kanyang mga kababalaghang ginawa, ang nais nila ay, Panginoon, susunod po kami sa iyo. Maganda po sa atin bilang Kristiyano, sa ating pananalangin, nakikita natin ang paggabay ng Diyos lagi sa buhay natin, di ba? Lalo na sa panahon na akala natin hirap tayo, pero ang Diyos hindi tayo pinabayaan at patuloy tayong ginabayan. Hindi tayo iniwan ng Diyos at ganoon din, patuloy siyang nakilakbay sa atin. Kaya magandang tugon din natin sa Panginoon ay, Panginoon, narito ako, handa akong sumunod sa iyo. At ang pagsunod natin bilang mga Kristiyano ay ang pakikinig sa salita niya at pagsunod dito. Doon malalaman ng lahat na disipulo ako ng Panginoon, tagasunod ako ni Kristo, kung ang pamumuhay ko
ay nakaayon sa Ebanghelyo. Hindi ho masusukat minsan, no? Sabihin may krus kang malaki rito. Sabihin nila lahat, ay, Kristiyano yan. Isa yon. Pero sana, ang sinusuot sa panlabas, ang krus ng kaligtasan, ay patuloy talagang manuot sa ating kalooban. Na ang pagiging Kristiyano natin, hindi lang sa panlabas, kundi yung totoong nasa loob ng puso natin. Ang ating kapasidad na magmahal, umunawa, at higit sa lahat, yumakap sa ating kapwa. Ba't yun ang kailangan natin gawin? Kasi ito ang halimbawa na ipinakita sa atin ni Jesus. Si Jesus ang nanguna sa paglalakbay at tayo mga sumusunod sa Kanya ng totoo at buo, sinusundan ang halimbawa ng Panginoon. Kaya ho, magandang paanyaya sa atin. Tayo, tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya. At sana po ay itugon din natin, Panginoon, narito ako, isasabuhay ko ang iyong salita. Taon din po yung ebanghelyo natin sa pinagdiriwang nating kapistahan ngayon. Ang banal na pangalan ni Maria. Si Maria na unang tagasunod ni Kristo. Siyang una na disipulo ni Kristo. At tayo ho bilang mga sumusunod at tumitingin din kay Maria bilang ating ina. Yun din ang nais sabihin niya sa atin. Sundin ninyo ang sasabihin ni Jesus. Inaakay tayo ng mahal na Inang Maria upang sumunod din kay Kristo. Kalakbay din natin siya sa ating pagtugon sa tawag ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa pagpili sa pagbuhay ng kabanalan at buhay pag-ibig ng Diyos. Si Maria ay kasama at kalakbay. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Sinusundan natin ang Diyos. Siya nangunguna sa atin at kasama natin. At kasama natin si Maria bilang ating ina. Kaya, bagamat ang hamon ho ng pagsunod kay Jesus ay alam nating hindi madali. Hindi naman madali sumunod kay Jesus eh. Pero, alam natin kasama natin sila, si Jesus at si Maria, ang ating paglalakbay ay magiging sulit. Worth it, ika nga. Dahil kasama natin sila at mula sa paglalakbay na ito, dito tayo lalago bilang tao. Amen.